Magandang hapon po. Kalunos-lunos ang sinapit ng bagong silang na kambal sa Cotabato. Iniwan po sila sa bakanteng lote at natagpo ang parehong wala ng buhay. Patuloy na hinahanap ang ina ng mga sanggol. Mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito. Sa pagtutok ni Katrina Son. Magkatabi sa kumot ng matagpuan ang mga bagong silang na kambal na ito. Ayon sa pulisya, isang residenteng maagang gumising para mag-igib sa poso ang nakakita sa mga sanggol sa bakanteng lote kaninang umaga sa Purok Bamboo, Sitio Malabuaya, Cabacan, Cotabato. Sa naobserbahan po namin, ma'am, yung sanggol is parang, ma'am, stillborn pa kasi hindi pa siya talaga 9 months na pinanganak. I think we presume na yung bata is a product of miscarriage. That is why the parents or the mother unfortunately is inabandon na lang doon sa particular na lugar. At sa observation po ng taga-medical team is hindi pa siya umabot talaga doon sa 9-month period. Dinala pa raw ng mga otoridad sa ospital ang mga sanggol, pero idiniklara silang wala ng buhay. Agad daw nag-ikot ang mga pulis sa komunidad, maging sa mga kalapit na ospital at barangay para alamin kung taga saan ang ina o sino mang nag-iwan sa kambal na sanggol. Pinuntahan namin kagad yung barangay, tinignan namin ng record ng health center ng barangay kung mayroong doong mga buntis na during nagpa-prenatal po na may tulad po doon sa date ng sanggol. Sa ngayon, wala pa rin daw lead ang pulisya sa pagkakakilanlan ng ina ng mga sanggol na maharap sa reklamong infanticide. Patuloy ang investigasyon. Hinala namin baka tinapon lang rin po yung sanggol doon sa area. Yung lugar na yun is boundary po yun ng North Cotabato Province at saka Bamboo Region. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nilamon ng apoy ang malaking bahagi ng Happy Land sa Tondo, Maynila kagabi. 3 ang sugatan at nasa 1,000 residente ang naapektuhan. Nasa 1.2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Nakatutok si EJ Gomez. Nagliwanag at nabalot na makapal na usok, takot at lungkot ang Happy Land sa Barangay 105 Tondo, Maynila dahil sa sunog pasado alas 8 kagabi. Sabog na. Mabilis na kumalat ang sunog na umabot sa Task Force Bravo. Light material po yung ating mga bahay and then yung iba po dyan is junk shop. So mabilis po siya na kumalat yung apoy. Ang mga bombero umakyat sa mga bubong para magbuga ng tubig sa nagngangalit na apoy. Pahirapan para sa mga apektadong residente ang paglikas dahil sa masisikip na eskinita sa lugar. Gaya na lang ng magkapatid na senior citizens na ito. Nauumpog ang ulo. Kasi nga nag-aagawan sa daan wala kaming magawa. Talagang buhay ang amin lililigtas. Inilikas din ang mga LPG na ito para di madamay sa sunog. Ang uploader na ito wala nang nagawa kundi ang magdasal. Lord, lakas ng apoy. Lord, panalangin po namin, Ama. Mahirap kay pangalawang sunog na namin dito sa Happy Land. Nung unang sunog, sobrang hirap din. Matagal kami nakabangon. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa pagkuha ng mga pwedeng maisalba o maibentang mga gamit mula sa mga natupok nilang bahay. Mahirap po talaga, as in, lalo na po, syempre may mga walang trabaho. Sa gitna ng trahedya, ang volunteer fire truck na ito binato umano ng bato kaya't nabasag ang salamin. Hindi pa tukoy kung sino ang salarin. Tinutukoy pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pinagmula ng sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Kinondena ng isang animal rights group ang viral video ng tila sapilitang pagpapainom ng alak sa isang aso. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa video na ito na kumakalat sa iba't ibang social media pages kabilang ang mga animal rights advocacy group, may naka-embed na text sa video na POV, malakas kumain ng pulutan, uminom ka rin. Sa video, pagkatapos bigyan ng aso ng pagkain, pilit nilang binuksan ang bibig nito at pinaiinom ng alak. Burado na ang original na video pero may mga netizens na nag-save nito, nag-re-upload hanggang sa naging viral. Ibinahagi ng Animal Kingdom Foundation sa kanilang Facebook page ang screenshot mula sa video
na isinumbong sa kanila kamakailan. Kinondena ng grupo ang anilay pag-abuso sa aso. Alcoholic drink should not be given to any animal dahil ito po ay nagpo-pose ng health risk po sa kanila. Ito po ay toxic, no? At maaari po silang magkasakit o pwede rin po nila ito ikamatay. This is a form of animal cruelty, animal abuse because the act of forcing, no, an alcoholic drink that an animal is not normally or would not normally ingest is a form of animal abuse and cruelty. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang lalaking nag-upload ng video pero nag-post na ito ng ilang video sa kanyang Facebook page. Humihingi siya ng tawad sa pagpapainom ng alak sa aso. Sabi ng Animal Kingdom Foundation, personal din siyang nagpadala ng mensahe sa kanila. Basically, he's asking for forgiveness. Nagsisisi daw po siya doon sa ginawa niya, no? At nagsisisi rin siya na hindi niya dapat ginawa yun. Binanggit din po niya pala doon sa kanyang message na okay naman daw po yung aso, wala naman daw po nangyari. Kakausapin daw ng grupo ang lalaki para pagsabihan siyang wag nang ulitin ang ginawa sa video. Napakahirap po kasi nung gusto lang nating magpa-cute, magpatawa, or magkaroon ng content on social media, and we use them, we abuse, and we even post it on social media. Animals have feelings that animals can be hurt with or by the way we treat them or by the way we handle them. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Patayang magtiyahin sa Camarines Norte nang mabagsakan na isang punong pinatumba ng buhawi. At isang motorista naman ang tinangay sa rumaragasang baha sa Davao City. Ang epekto ng maulang weekend sa probinsya sa pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Kuya! Oh my God! Tinangay ng rumaragasang baha ang motoristang yan sa Barangay Mintal, Davao City. Hallelujah! Sa isa pang anggulo, maririnig ang pagkataranta ng mga stranded na residente. Uy! Tumba! Motor! Alon! Sinubukan ng biktima na suungin ang baha pero hindi ito kinaya ng kanyang motorsiklo. Agad na rescue ang motorista, pati ang kanyang motorsiklo. Ayon sa isa sa mga residente, tumaas ang baha dahil sa baradong drainage canal sa ginagawang bagong tulay. Abot baywang naman ang taas ng baha sa isang kalsada. Sa isang binahang kalsada sa Barangay Mintal, stranded o kaya tumirik na ang ilang sasakyan. Sa paghupa ng baha, agad nagsagawa ng road clearing at cleaning operations ang mga otoridad. Lord! Nagmistulang malaking alo naman ang bahang yan sa Manay, Davao Oriental. Sa lakas ng ragasa, nasira at tinangay ang footbridge sa sitio Mambusaw. Pansamantalang hindi matawiran ang ilog, kaya naghanap muna ng alternatibong ruta ang mga residente. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Patay matapos mabagsakan ng puno sa Daet, Camarines Norte ang 13 anyos na bata at kanyang tiyahin. Ayon sa mga residente, magbubukas ng tindahan ang dalawa nang nanalasa ang malakas na hangin sa lugar sa gitna ng buhos ng ulan kahapon. Bukod sa mga puno, bumagsak din ang ilang poste. Damay rin ang mga bahay sa paligid at mga nakaparadang tricycle. Ayon sa Pag-asa Daet, supercell thunderstorm cloud o buhawi ang naranasan doon na anila ay bihira at hindi napepredict. Lubog naman sa baha ang mga bahay sa ilang barangay sa bayan ng Kapalonga dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Nagmistulang waterfalls naman ang ragasa ng baha sa La Trinidad, Benguet, gaya sa kalsadang ito sa Lower Bayabas, Barangay Pico. Tumirik naman ang isang motorsiklo nang subukang tawirin ang baha. Ayon sa Pag-asa, trough o ang extension ng low pressure area ang nagpaulan sa Mindanao, habang easterlies ang nakapekto sa Hilagang Luzon. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na huling namataan 115 kilometers sa hilaga ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, malabo ito maging tropical depression pero nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan ngayong araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region,
Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Camarines Norte. Localized thunderstorm naman ang nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas sa Benguet, Pangasinan, Pampanga, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Oriental Mindoro at Palawan. May chance rin ng light to intense rain sa Visayas, lalong-lalo na sa Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo at Cebu. Pati na rin ang malaking bahagi ng Mindanao. May chance ring ulanin bukas ang Metro Manila. Naniniwala ang chairman ng House Infrastructure Committee na dapat ituloy ang kanilang investigasyon sa maanomalya umanong flood control projects kahit meron ng Independent Commission for Infrastructure. Pero may agam-agam siya sa napiling special advisor ng komisyon. Nakatutok si Mark Salazar. Karagdagan daw para sa pagbusisi sa mga maanumalyang flood control projects ang binubuong Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Malacanang. Pero si House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon may agam-agam sa pagtalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong banggitin, no, yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal, yung mga miyembro po ng komite po na ito. Welcome naman para kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang ICI, lalo't hindi lang flood control projects ang iimbestigahan. Hiling din ng Senador, palawigin ang sumbong sa Pangulo website para isama ang lahat ng proyekto ng lahat ng ahensya. Ang detalye ng budget mula National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act at lahat ng amyenda at nag-amyenda ng budget hanggang sa implementasyon. Pag-uusapan daw ng House Infrastructure Committee ang susunod na hakbang kapag gumalaw na ang ICI. Pero kung si Ridon ang tatanungin, dapat nilang tapusin ang sariling investigasyon. Magkaiba po yung mandato ng ICI at nito pong House Infrastructure Committee. This is an inquiry in aid of legislation. So, pwede po itong magtuloy-tuloy. Bukod sa sinisili pa ng Infracom ang mga proyekto sa Bulacan, nakapila rin ang mga proyekto sa Benguet at Davao City. Marami pa kung kailangan pag-usapan pa. So yung Benguet na pinantuhan po ng Pangulo kung saan siya ay nagsalita tungkol doon sa rock shed at tungkol po doon sa rock netting ay gusto rin po nating siyasatin. Very important and very timely po kasi na magpunta rin po roon kasi nga halos sa linggo-linggo hong nagbabaha sa Davao City ngayon. No? So I think very important to na maging bahagi po ng pagsisiyasat po ng komite yung usapin po ng flood control ng Davao City. Marami pa rin ani ang dapat sagutin ng mga diskaya gaya ng bakit simula 2022 lang ang kanilang ibinubulgar na korupsyon. Kailangan din daw kompletuhin ng mga testigo mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kanilang testimonya na nagsasangkot sa ilang senador. Kung magsabi naman ng Senator Joel at Senator Jinggoy na gusto nila lang magpunta sa House hearing, malaya po silang magpunta po roon at ibigay po ang kanila pong side. No? Pero hindi po natin sila pepersahin. Kinukuha pa namin ang panig ni Senador Joel Villanueva tungkol dito. Pero sabi ni Senador Jinggoy Estrada sa GMA Integrated News, hindi niya kailangan dumalo sa pagdinig ng Kamara dahil mayroong sarili ang Senado at aabangan niya raw si dating DPWH Assistant DE Bryce Fernandez para gisahin sa kanyang mga paratang. Sa Huwebes itutuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahan ng pagbabalik ng mga testigo kabilang si DPWH Engineer JP Mendoza na wala na sa House custody simula noong Biyernes. Ang PNP handa raw magbigay ng seguridad sa taga-DPWH na nagsasagawa ng inspeksyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.